Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum EPP ICT Grade 5 Quarter 1 Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa animations, transitions, and inserting and formatting. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay natutukoy ang gamit ng Animation tab, Transition tab at Media. At pangalawa, nakagagawa ng slide presentation na may animation, transition, audio at video. Mga nilalaman, animations, transitions, and inserting and formatting. Unang araw. Desktop Publishing. Sagutin ang mga katanungan tungkol sa desktop publishing. Isulat sa pisara ang iyong sagot o ibahagi ito sa klase. Tanong. Noong nakaraang aralin ay natalakay natin ang pag-format ng text at graphics gamit ang desktop publishing. Bakit mahalaga na tama ang formatting? Sagot. Ang tamang formatting ay tumutulong upang maging malinaw at madaling basahin ang nilalaman. Kapag maayos ang pagkakaayos ng teksto at larawan, mas naiintindihan ng mambabasa ang mensahe. Paano nakatulong sa iyo ang mga kasanayan sa araling ito sa pagbuo ng mas magandang documents? Sagot, nakatulong sa akin ang mga kasanayan sa araling ito dahil natutunan ko kung paano mag-obserba, magtala at magpaliwanag ng mga pagbabago. Dahil dito, mas kaya kong gumawa ng malinaw, maayos at tama ang impormasyon sa mga dokumento na aking isinusulat. Ano kaya ang maitutulong ng iyong kaalaman sa desktop publishing sa ating panibagong aralin tungkol sa slide presentation na naglalaman ng animations, transitions at multimedia elements? Sagot, makakatulong ng malaki ang aking kaalaman sa desktop publishing sa panibagong aralin tungkol sa slide presentation dahil pareho silang nangangailangan ng tamang layout, disenyo at organisasyon ng impormasyon. Opinyon mo, ibahagi mo. A. Ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa climate change. Ang climate change ay ang matagalang pagbabago sa panahon ng mundo tulad ng pag-init, paglamig, matinding ulan o bagyo. Nangyayari ito kapag masyadong umiinit ang mundo dahil sa polusyon, gawa ng usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Maaaring magdulot ito ng malalakas na bagyo, pagbaha, tagtuyot at pagkatunaw ng yelo sa malalamig na lugar. Gabay na tanong. A. Ano ang iyong masasabi tungkol sa paksang climate change? Sagot, ang climate change ay isang napakahalagang issue sa kasalukuyan dahil ito ay may malaking epekto sa ating kapaligiran, kalusugan at pamumuhay. Ang pag-init ng mundo, matinding pagbabago ng panahon, pagkatunaw ng yelo sa mga polar region at pagtaas ng lebel ng dagat ay ilan lamang sa mga epekto nito. Dapat tayong maging responsable sa paggamit ng likas na yaman at magtulungan upang mabawasan ang mga gawaing nakasasama sa kalikasan.
B. Ano ang pagkakaiba ng paggamit ng larawan bilang gabay sa pagsagot at sa paggamit ng video o audio? Sagot, larawan, nagbibigay ng visual na ideya o inspirasyon. Mabilis itong makita at maunawaan, ngunit limitado ang impormasyon na kayang iparating. Samantalang ang video o audio, mas detalyado ang paliwanag, may tunog at galaw na makatutulong sa mas malalim na pag-unawa. Mas nakakaapekto rin ito sa damdamin at atensyon ng nanonood o nakikinig. C. Ano sa palagay mo ang benepisyo ng paggamit ng video at audio sa mga slide presentation? Sagot, ang paggamit ng video at audio sa mga slide presentation ay nakakatulong upang mas maging malinaw, kawili-wili at madaling maintindihan ang paksa. Nakakapukaw ito ng atensyon ng mga manonood at mas napapadali ang pagpapaliwanag ng mahahalagang ideya. Paghawa ng bukabularyo, larawang palaisipan o picture puzzle. Ayusin ang mga pira-pirasong larawan sa loob ng supot. Ilarawan ang mga paraan ng paggalaw ng mga ito. Number 1, Ferris wheel. Paggalaw, pabilog na paikot o circular motion. Paglalarawan, ang Ferris wheel ay umiikot ng paikot-ikot sa isang pahalang na axis. Sa slide presentation, maaari itong gamitin bilang animation na umiikot o rotate effect sa isang direksyong paikot. Ang ganitong galaw ay nagpapahiwatig ng repetition o cycle. Number 2, origami. Paggalaw, pagkukunot at pagbubukas o fold and unfold motion. Paglalarawan, ang origami ay may galaw na pagbubuo mula sa patag na papel patungo sa isang anyo, halimbawa, ibon o bulaklak. Sa slide, maaaring gamitin ang fold transition o morph effect upang ipakita ang unti-unting pagbabagong anyo ng isang imahe o text. Number 3, curtain. Paggalaw, pagbukas o pagsara ng pakaliwa o pakanan o slide left, right, or up or down. Paglalarawan, gaya ng kurtina sa entablado, ang slide ay maaaring pumasok o umalis gamit ang curtain, transition effect, na parang bumubukas ang isang tagpo o presentasyon. Nagtuturo ito ng pagpapakilala ng bagong ideya o pagtatapos ng bahagi. Number 4, ball or bounce. Paggalaw, pagtalbog or bouncing motion. Paglalarawan, ang bola ay tumatalbog pataas at pababa, at sa slide presentation, maaaring gamitin ang bounce animation upang magbigay ng masigla o masayang epekto. Madalas itong gamitin sa mga heading o mahalagang detalye upang kunin ang atensyon ng manonood. Number 5, wave. Paggalaw, alon, smooth or flowing motion. Paglalarawan, ang wave ay gumagalaw ng pababat pataas o papaloob papalabas na parang alon. Sa slide, ito ay maaaring gamitin sa wave transition o flowing animation na nagpapakita ng natural na daloy ng impormasyon mula sa isang konsepto patungo sa susunod. Kaugnay na paksa bilang isa, pagtukoy sa gamit ng animation tab, transition tab at media.
Proseso ng pag-unawa. Ang tanong, ang sagot. Ianalisa ang mga sitwasyon. Tukuyin kung ano sa animation, transition, audio o video ang naaangkop na gamitin upang maresolba ang problema. Gamitin ang pamamaraang think, pair, share sa aktibidad na ito. A. Sila Maria at Pedro ay naatasang gumawa ng advertisement tungkol sa naisip nilang negosyo gamit ang slide presentation. Isa sa mga dapat nilang gawin ay pagandahin ang presentation sa pamamagitan ng pagpapagalaw ng mga slides. Ano kayang feature ng isang slide presentation ang dapat gamitin? Sagot, transition ang feature na dapat gamitin. Ang transition ay ginagamit upang magkaroon ng maganda at maayos na paglipat ng bawat slide. Nakatutulong ito para maging mas kaaya-aya ang presentation at hindi nakakabagot. B. Si Juan ay naatasang mag-ulat tungkol sa 12 Child's Basic Health Rights. Nais niyang isa-isang lumabas ang mga ito mula sa every child has the right to be born well hanggang sa every child has the right to freedom and peace. Upang malinaw niya itong maibahagi sa klase. Anong feature ng isang slide presentation ang dapat niyang gamitin? Sagot, animation ang dapat gamitin. Ang animation ay ginagamit upang lumabas ang mga nilalaman sa slide isa-isa o ayon sa pagkakasunod-sunod. Makakatulong ito upang hindi ma-overwhelm ang mga nakikinig at mas malinaw ang pagpapaliwanag. C. Si Leia ay mahilig kumanta ngunit nahihiya siyang ipakita ang sarili habang ginagawa ito. Isa sa mga gawain nila sa asignaturang MAPE ay ang paggawa ng slide presentation na naglalaman ng mga bagay tungkol sa kanila at ang kanilang talento. Sa iyong palagay, ano kaya ang maaaring ilagay ni Leia sa kanyang slide presentation upang maibahagi ang kanyang talento? Sagot, audio ang maaaring ilagay ni Leia sa kanyang slide presentation. Ang audio ay makakatulong kay Leia upang maibahagi ang kanyang talento sa pagkanta kahit hindi siya humarap sa harap ng klase. Maaari niyang i-record ang kanyang boses habang kumakanta at idagdag ito sa slide. Kaya't maririnig pa rin ng kanyang guro at kamag-aral ang kanyang talento nang hindi niya kailangang ipakita ang kanyang sarili. D. Si Teacher Grace ay guro sa asignaturang agham. Isa sa mga paksa na kanyang ibabahagi ay ang lindol. Ito ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggaling sa ilalim ng lupa. Nais niyang ipakita sa kanyang mga mag-aaral kung paano gumagalaw ang lupa at saan nagmula ang lindol. Ano ang maaaring idagdag ni Teacher Grace sa kanyang slide presentation upang lubos na maunawaan ng kanyang mga mag-aaral ang kanilang paksa? Sagot, video ang dapat idagdag. Ang video ay makakatulong upang ipakita ang aktwal na galaw ng lupa at ang proseso ng pagbuo ng lindol. Mas madaling mauunawaan ng mga mag-aaral ang konsepto kung may visual na nagpapakita ng tunay na pangyayari. Material analysis. Bumuo ng 4 na pangkat. Bawat pangkat ay makatatanggap ng sobre na naglalaman ng mga definisyon. Magpapakita ng iba't ibang material ang guro at tukuyin ng mga mag-aaral kung ano sa mga definisyon na hawak nila ang katambal nito. Pangkat una, isang programa, pelikula o iba pang uri ng media na naglalaman ng sunod-sunod na mga larawan na tila ito'y kumikilos, maaaring ito ay may tunog o wala. Pangkat dalawa, ito ay tumutukoy sa tunog o ingay na ating naririnig. Ito ay nasusukat
gamit ang Hertz. Ito rin ay karaniwang napakikinggan gamit ang speakers at headphones. Pangkatatlo, ito ay naglalaman ng mga visual effects kapag nililipat mo ang isang slide patungo sa kasunod nito. At pangkat-apat, isang programa, pelikula o iba pang uri ng media na naglalaman ng sunod-sunod na mga larawan na tila ito'y kumikilos. Maaaring ito ay may tunog o wala. Narito ang mga material na inyong gagamitin. Una, isang slide presentation na naglalaman ng kanta na Pinamagatang Anak na inawit ni Freddie Aguilar. Pangalawa, isang slide presentation na naglalaman ng video tungkol sa pagmamahal ng isang ina. Pangatlo, isang slide presentation na naglalaman ng iba't ibang slides na ginamitan ng transition effects. At pang-apat, isang slide presentation na naglalaman ng iba't ibang salita, larawan, hugis, chart at iba pa na ginamitan ng animation effects. Pangalawang araw. Sinimoto, bumuo ng 4 na pangkat. Bawat pangkat ay magpapakita ng dula-dulaan na ipinaliliwanag ang mga paksang na iatang sa kanila. Bibigyan ng mga mag-aaral ng 10 minuto para makapaghanda sa gawain. Unang pangkat, transition. Pangalawang pangkat, animation. Pangatlong pangkat, audio. At pang-4 na pangkat, video. Narito ang rubric para sa pagtataya ng dula-dulaan. Criteria, kasanayan, pagkakaganap ng tauhan, kaangkopan ng paksa, kooperasyon at pagkamalikhain. Kabuang marka, 20 puntos. Kaugnay na paksa bilang 2, paggawa ng slide presentation na may animation, transition, audio at video. Proseso ng pag-unawa. Pag-uuri. Tukuyin kung ang mga sumusunod na salita ay halimbawa ng transition, animation, audio o video. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Number 1. Pelikula tungkol sa talambuhay ni Rizal. Ang sagot? Video. Number 2. Peel off. Ang sagot, transition. Number 3, record ng awiting Lupang Hinirang. Ang sagot, audio. Number 4, fracture. Ang sagot, transition. Number 5, float in awiting Lupang Hinirang. Ang sagot, animation. Number 6, maikling pelikula tungkol sa pagmamahal sa bayan. Ang sagot, video. Number 7, vortex. Ang sagot, transition. Number 8, swivels. Ang sagot, animation. Number 9, wheel. Ang sagot, animation. At number 10, record ng awiting Ang Bayan Ko. Ang sagot, audio. Pinatnubayang pagsasanay. Manood at matuto. Ang mga mag-aaral ay manonood ng demonstrasyon ng guro sa paglalagay ng transition, animation, audio at video sa isang slide presentation. Manood ng mabuti at pag-aralan ang mga hakbang bilang paghahanda sa susunod na gawain. A. Pagsasagawa ng slide presentation na may transition. 1. Magbukas ng slide presentation application at pindutin ang blank presentation. 2. Pindutin ang new slide at pumili ng nais na template
magdagdag hanggang makuha ang nais na bilang. 3. Pindutin ang Transition tab. Ito ay naglalaman ng mga visual effects kapag nilipat mo ang isang slide patungo sa kasunod nito. Number 4. Pumili mula sa Morph Transition Effect hanggang sa Fly-Through Transition Effect. Lagyan ang bawat slide sa iyong presentation. Paalala, maaaring gumamit ng existing slide presentation at sundin lamang ang ikatlo at ikaapat na hakbang. B. Pagsasagawa ng slide presentation na may animation. Number 1. Magbukas ng slide presentation application at pindutin ang blank presentation. Number 2. Pindutin ang new slide at pumili ng nais na template. Magdagdag ng hanggang makuha ang nais na bilang. Number 3. Maglagay ng salita, larawan, hugis, chart, at iba pa. Number 4. Pindutin ang Animation tab. Gamit ito ay maaari mong pagalawin ang mga salita, larawan, hugis, chart, at iba pang nilalaman ng iyong slide presentation. Number 5. Pumili mula sa Appear Animation Effect hanggang sa Custom Path Animation Effect. Paalala, maaaring gumamit ng existing slide presentation at sundin lamang ang ikaapat at ikalimang hakbang. C. Pagsasagawa ng slide presentation na may audio. Number 1, magbukas ng isang slide presentation application at pindutin ang blank presentation. Number 2, hanapin at pindutin ang Insert tab. Hanapin sa ribbon ang audio. Maaaring pindutin at piliin ang audio on my PC. Kung nakatago ang file sa iyong computer, maaari mo ring pindutin ang Record Audio. Sa mga susunod na presentation, kung nais mong mag-record sa oras na iyon. Number 3, pagkatapos pindutin ang audio on my PC, hanapin at pindutin ang iyong audio at i-click ang Insert. Number 4, maaari mong ipakita o itago ang icon nito gamit ang Bring Forward at Send Backward na matatagpuan sa Format tab. Maaari mo ring baguhin ang hugis, kulay at maglagay ng border, effects at marami pang iba. D. Pagsasagawa ng slide presentation na may video. Number 1, magbukas ng isang slide presentation application at pindutin ang blank presentation. Number 2, hanapin at pindutin ang Insert tab. Hanapin sa ribbon ang video. Maaaring pindutin at piliin ang video on my PC. Kung nakatago ang file sa iyong computer, maaari mo ring pindutin ang online video sa mga susunod na presentation kung ito ay manggagaling sa internet. Number 3. Pagkatapos pindutin ang video on my PC, hanapin at pindutin ang iyong video at i-click ang Insert. Number 4. Maaari mong palakihin o paliitin ang laki nito gamit ang Format tab. Maaari mo ring baguhin ang hugis, kulay at maglagay ng border effects at marami pang iba. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Dora the Explorer. Ipagpalagay na ikaw ay kasama ng batang manlalakbay na si Dora. Kailangan ninyong pumunta sa play park upang mabisita ang kaibigan niyang si Jeko. Ngunit bago ninyo ito magawa, kailangan ninyong matapos ang mga gawain na iaatang ng inyong guro. Gawain 1, slide presentation tungkol sa sarili. Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa loob ng charts.
Lagyan ng check ang katapat na bahagi matapos itong gawin. Gabay listahan para sa gawain 1. 1. Buksan ang computer at ang slide presentation. 2. Pindutin ang blank presentation. 3. Gamit ang title slide, ilagay ang iyong buong pangalan, baitang at section. Maaaring baguhin ang font style at font size. 4. Pindutin ang new slide at title and content. Ilagay sa title ang salitang pagpapakilala. Sa ilalim naman ay bumuo ng 4 hanggang 5 pangungusap tungkol sa iyo. Maaari mong ibahagi ang iyong edad, pamilya, tirahan at iba pa. Maaaring magdagdag ng slide at ng mga larawan. Number 5, pindutin muli ang new slide at comparison. Dito naman ay ilagay ang iyong mga ayaw at hilig. Maaaring ito ay tungkol sa pagkain, kulay, ugali, laro o sports. Huwag kalimutang isave ang iyong slide presentation. Pangalanan itong slide presentation tungkol sa aking sarili. Number 6, gamit ang anumang aparatong mayroon, mag-record ng audio ng gagawing panayam tungkol sa pagkakakilala sa iyo ng iyong kaklase. Humanap ng 1 hanggang 2 kaklase. Number 7, gamit ang anumang aparatong mayroon, mag-record ng video ng pagpapasalamat sa mga taong nagbasa at nakinig ng iyong ginawang slide presentation. I-save ang iyong slide presentation audio at video sa iisang folder. At number 9, ipakita sa guro ang natapos na gawain. Matapos ipasuri, gamit ang anumang uri ng Crayola, gumuhit ng linya mula sa starting point hanggang makalampas sa dancing trees. Ika-4 na araw. Gawain bilang 2. Paggawa ng slide presentation na may animation, transition, audio at video. Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa loob ng chart. Lagyan ng check ang katapat na bahagi matapos itong gawin. Gabay listahan para sa gawain bilang 2. 1. Buksan ang natapos na slide presentation tungkol sa aking sarili. 2. Pumunta sa pinakahuling slide. Pindutin ang new slide at title only. Isulat ang mga salitang panayam sa aking mga kaklase. Pagkatapos ay hanapin at pindutin ang Insert tab. Hanapin sa ribbon ang audio, pindutin ito at piliin ang audio on my PC. Maaari mo ring pindutin ang record audio sa mga susunod na presentation kung nais mong mag-record sa oras na iyon. Pagkatapos pindutin ang audio on my PC, hanapin at pindutin ang iyong audio at i-click ang Insert. Maaari mong ipakita o itago ang icon nito gamit ang Bring Forward at Send Backward na matatagpuan sa Format tab. Maaari mo ring baguhin ang hugis, kulay at maglagay ng border, effects, at marami pang iba. Number 3. Pindutin muli ang New Slide at Blank. Hanapin at pindutin ang Insert tab. Hanapin sa ribbon ang video, pindutin ito at piliin ang video on my PC. Maaari mo ring pindutin ang online videos sa mga susunod na presentation kung ito ay manggagaling sa internet. Pagkatapos pindutin ang video on my PC, hanapin at pindutin ang iyong video at i-click ang Insert. Maaari mong palakihin o paliitin ang laki nito gamit ang Format tab. Maaari mo ring baguhin ang hugis, kulay at maglagay ng border effects at marami pang iba. Number 4. Pindutin ang Transition tab.
Ito ay naglalaman ng mga visual effect kapag nililipat mo ang isang slide patungo sa kasunod nito. Pumili mula sa Morph Transition Effect hanggang sa Fly-Through Transition Effect. Lagyan ang bawat slide sa iyong presentation. Number 5, pindutin ang Animations tab. Gamit ito ay maaari mong pagalawin ang mga salita, larawan, hugis, charts, at iba pang nalalaman o nilalaman ng iyong slide presentation. Pumili mula sa Appear Animation Effect hanggang sa Custom Path Animation Effect. Lagyan ng mga salita, larawan, audio at video na nasa loob ng iyong slide presentation. At number 6, i-save ang iyong slide presentation sa kaparehas na folder. Number 7, ipakita sa guro ang natapos na gawain. Matapos ipasuri gamit ang anumang uri ng Crayola, gumuhit ng linya mula sa naputol na guhit lampas ng dancing trees hanggang makalampas sa play park. Binabati kita dahil matagumpay mong natapos ang mga gawain. Pabaong pagkatuto. 3, 2, 1. Magbigay ng 3 bagay na iyong natutuhan, 2 bagay na nagustuhan mo at 1 bagay na nais mo pang malaman. 3 bagay na aking natutuhan. Una, natutuhan kong gumamit ng animation upang isa-isang ipakita ang impormasyon sa slide. Pangalawa, natutuhan kong pumili ng transition para gawing mas maayos at kaakit-akit ang paglipat ng mga slides. Pangatlo, natutuhan kong magdagdag ng audio at video upang mas maging makabuluhan at engaging ang presentation. 2 bagay na aking nagustuhan. Una, nagustuhan ko ang pagpapalabas ng mga text at larawan na may galaw dahil mas nakakatuwang tingnan. Pangalawa, nagustuhan ko rin ang paggamit ng audio, lalo na kung may background music o narration na tumutulong sa pagpapaliwanag. 1 bagay na nais ko pang malaman. Nais ko pang malaman kung paano gumawa ng interactive na slide presentation kung saan maaaring mag-click ang audience para magpakita ng sagot o dagdag na impormasyon. Pagninilay sa pagkatuto, Ginoo at Binibining Pilipinas. Sagutin ang mga katanungan na tila bang kalahok sa isang pagtatanghal. Una, ano para sa iyo ang pinaka-epektibo, pakikinig, pagtingin sa mga larawan, panonood ng video o aktwal na paggawa? Sagot, sa pamamagitan ng aktwal na pagsubok at paglalapat ng natutunan, mas tumitibay ang aking pag-unawa at mas nagkakaroon ako ng tiwala sa aking kakayahan. Bagamat mahalaga rin ang pakikinig, panonood at pagtingin sa mga larawan, walang makakatalo sa karanasang ikaw mismo ang gumagawa. Natututo at nadarama ang proseso ng pagkatuto sapagkat sa paggawa nabubuhay ang kaalaman. Pangalawa, ano ang mga bagay na nakatulong sa iyo upang higit na maunawaan ang aralin? Ang sagot, ang mga bagay na tunay na nakatulong sa akin upang higit kong maunawaan ang aralin ay ang malinaw na paliwanag ng guro, ang mga halimbawa na may kaugnayan sa tunay na buhay, at ang paggamit ng teknolohiya gaya ng slide presentations na may animation, audio at video. Sa pamamagitan ng mga ito, mas naging makulay, mas malinaw at mas kawili-wili ang pagkatuto. At higit sa lahat, ang kooperasyon ng aking mga kaklase at ang suporta ng aming guro ang nagsilbing inspirasyon upang mas lumalim ang aking pag-unawa. Paglalapat at pag-uugnay, pagsunod-sunurin. Lagyan ng bilang ang patlang ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagsasagawa ng slide presentation na may transition, animation, audio at video.
A. Isulat ang bilang 1 hanggang 4 sapat lang ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa ng slide presentation na may transition. Pagsunod-sunurin natin. 1. C. Magbukas ng slide presentation application at pindutin ang blank presentation. 2. B. Pindutin ang new slide at pumili ng nais na template. Magdagdag hanggang makuha ang nais na bilang. 3. D. Pindutin ang transition tab. Ito ay naglalaman ng mga visual effect kapag nililipat mo ang isang slide patungo sa kasunod nito. 4. A. Pumili mula sa morph transition effect hanggang sa fly through transition effect. Lagyan ang bawat slide sa iyong presentation. B. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa ng slide presentation na may animation. Pagsunod-sunurin natin. 1. A. Magbukas ng slide presentation application at pindutin ang blank presentation. 2. C. Pindutin ang new slide at pumili ng nais na template. Magdagdag hanggang nakuha o makuha ang nais na bilang. 3. E. Maglagay ng salita, larawan, hugis, chart, at iba pa. 4. D. Pindutin ang animation stop. Gamit ito ay maaari mong pagalawin ang mga salita, larawan, hugis, chart, at iba pang nilalaman ng iyong slide presentation. At 5. B. Pumili mula sa Appear Animation Effect hanggang sa Custom Path Animation Effect. C. Isulat ang bilang 1 hanggang 4 sapat lang ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa ng slide presentation. Pagsunod-sunurin natin. 1. B. Magbukas ng isang slide presentation application at pindutin ang blank presentation. 2. Hanapin at pindutin ang Insert tab. Hanapin sa ribbon ang audio. Maaaring pindutin at piliin ang audio on my PC. Kung nakatago ang file sa iyong computer, maaari mo ring pindutin ang record audio sa mga susunod na presentation kung nais mong mag-record sa oras na iyon. 3. A. Pagkatapos pindutin ang audio on my PC, hanapin at pindutin ang iyong audio at i-click ang insert. 4. C. Maaari mong ipakita o itago ang icon nito gamit ang Bring Forward at Send Backward na matatagpuan sa Format tab. Maaari mo ring baguhin ang hugis, kulay at maglagay ng border effects at marami pang iba. D. Isulat ang bilang 1 hanggang 4 sapat lang ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa ng slide presentation na may video. Pagsunod-sunurin natin. 1. B. Magbukas ng isang slide presentation application at pindutin ang blank presentation. 2. A. Hanapin at pindutin ang Insert tab. Hanapin sa ribbon ang video. Maaaring pindutin at piliin ang video on my PC. Kung nakatago ang file sa iyong computer, maaari mo ring pindutin ang online video sa mga susunod na presentation kung ito ay manggagaling sa internet. 3. D. Pagkatapos pindutin ang video on my PC, hanapin at pindutin ang iyong video at i-click ang insert. 4. C. Maaari mong palakihin o paliitin ang laki nito gamit ang Format tab. Maaari mo ring baguhin ang hugis, kulay at maglagay ng border, effects at marami pang iba.
And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.